Magandang araw mga kaibigan. Ito na, tapos na po yung pahayag ni VP Sara tungkol sa naisampang impeachment laban sa kanya at ang summary is God save the Philippines. Okay? Ang unang nag-react nito yung Akbayan na party list representative, Sir Danya. Siya yung unang nag-endorse sa impeachment complaint. Pakinggan natin ano ang reaksyon nitong Akbayan Party List Representative. We agree. God save the Philippines mula sa mga Duterte, lalong-lalo na kay VP Sara Duterte. At mangilabot naman si VP Sara sa pagsasabi ng God save the Philippines, ilang beses nga na hindi niya na-save ang DepEd mula sa corruption. Hindi nga niya na-save ang confidential at intelligence funds mula sa iba't ibang anomalya. Hindi nga niya na-save ang mga mangisda sa West Philippine Sea. So, wala siyang karapatang magsabi. Sandali. Trabaho ba ni VP Sara na i-save ang mga mangingisda sa West Philippine Sea? Ano ba ang klaseng pananalita ito ng isang kongresista? Parang hindi nag-isip. Hindi po responsibilidad ni VP Sara yung mga ang chief foreign architect, foreign policy natin is the president. Responsibilidad ng Pangulo yung mga mangingisda, responsibilidad ng sino pang magprotekta. Maybe Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries, National Defense. Kailan kung sasabihin na hindi niya na-save ang mga mangingisda, ay wala na yan. Kulang sa wisdom, kulang sa parang hangin nga statement. To me, hindi ka tanggap-tanggap yung hindi na-save dahil lang sa hindi nagsasalita ang Vice President nung una tungkol sa West Philippine Sea. Si Pangulong Marcos na nagsabi na hindi kailangang magsalita ang Vice Pangulo. Kasi ang Vice Pangulo, spare tire lang yan. Ang ginagawa niya, yun, social services dahil dating ginagawa ng mga Vice Pangulo yan, yun lang. Tapos, as DepEd, yung sinasabi ninyo, bago naging DepEd Secretary si VP Sara, malala na po ang problema sa DepEd. Hindi kayang tugunan ang problema sa DepEd, yung 2 years lang na hindi kaya. Napakababa na ang kalidad ng edukasyon sa ating bansa. Okay, tuloy natin. So, huwag niyong sisihin si VP Sara na hindi niya na-save ang mangingisda sa West Philippine Sea. Ano yan, Presidente, ang inyong sisihin. Pag-invoke ng God Save the Philippines. Dahil sa madaming pagkakataon, she failed to save the Philippines. Kung ay God Save the Philippines, yes, we agree. God Save the Philippines mula sa mga Duterte, lalong-lalo na kay VP Sara Duterte. At Madali. Alin ba ang mas tahimik o mas safety na pamumuhay? Panahon ni PRRD o itong panahon ng Marcos Jr. ngayon? Magtanong kayo sa mga ordinaryong mamamayan. Halos sa lahat ng nakakausap ko, mga ordinaryo, every time kasi magsakay ako ng Grab, kinakausap ko ang mga Grab drivers. Tinatanong ko yung lahat na nakausap ko ng mga Grab drivers. Kasi mahilig akong sumakay ng Grab. Lahat sila nagsabi, malayong mas safe ang buhay nila, ang buhay ng Pilipino, panahon ni PRRD. Kailan ba yun? 2 weeks ago, may nakausap akong retired na kapitan ng barko. Nagtratrabaho ngayon na wharf operation sa isang malaking pantalan dito sa Mindanao. Sabi niya, wala na.
panahon ni Tatay Digong, biglang tumahimik ang subdivision nila. Taga Cebu, itong nakausap ko, although nagtatrabaho na sa Mindanao sa isang malaking pantalan. Biglang tumahimik. Mga magnanakaw, mga masasamang elemento, natakot, lumaya. Ngayon, bumalik na daw. Pati yung kalakaran ng pinagbabawal na gamot sa pantalan, kung saan siya nagtatrabaho, bumalik na daw. So, ano yung sinasabi nyo na hindi nyo maluko ang taong bayan ngayon? Ang taong bayan, ang mga ordinaryong mamamayan, ang makapagpatunay na malayong mas maganda, mas tahimik ang pamumuhay panahon ng Duterte administration kumpara ngayon. Bakit naman si VP Sara sa pagsasabi ng God Save the Philippines, ilang beses nga na hindi niya na-save ang DepEd mula sa corruption. Hindi nga niya na-save ang confidential. Okay. Ang COA, okay, nagbigay ng unqualified report sa DepEd at OBP, except lang yung 2022 na confidential funds. Ang COA ang mandated ng konstitusyon na mag-audit sa paggamit ng pondo. Ay sinong paniniwala namin? Kayo, kongresista o yung COA? Unqualified report. Yun ang findings ng COA sa DepEd. So, yung confidential funds lang na yung may notice of disallowance, 70 million pa, hintayin natin ang final na judgment or conclusion ng wala pa. Inuunahan nyo na eh. O di sige. Inakyat siya sa impeachment. Sige, o. Ako agree. Sa God save the Philippines dahil papunta na tayo sa, I don't know, hindi ko na maintindihan ang nangyayari sa ating bansa. God may help our VP Inday Sara. Okay? So, mga kaibigan, salamat sa inyong panunood sa ating channel na mo-monetize tayo dahil sa inyo. Ang ating income sa channel na ito, tinutulong natin sa Talaandig Tribe sa Bukidnon at namimigay tayo ng libreng yero at pako sa kanila para makapagpatayo ng libreng bahay, bagong bahay or ma-repair nila ang kanilang sira-sirang bahay. Okay, i-shout out ko lang ang isang brother in arms, retired PNP, Brother Eduardo Gador. Nagpadala siya ng 8,000 pesos para itulong din sa Tribong Talaandig sa kanilang pagpapatayo ng bahay, repair ng bahay, or doon sa livelihood program yung Lakatan Plantation. Salamat, Brother Eduardo. Okay, panoorin nyo ang video na ito kung saan balikat kayo sa pagtulong sa tribo. Ito na po ang mga tao na bigyan ng ngero dahil ito sa kalakas ng ulan at kunin nila ang kanyang hero. Ito po sila. Makikita ito sa video na umuulan at kunin nila ang kanilang hero na binigay sa kanila. At ito po. Okay, bahala ulan, ginahinabang. Thank you kayo, thank you. Oo, bahal. Tulungan sa namo ni kay para makagatop na ni kay ulan na gyud. Ang atin o anaya. Salamat kayo sa nagkuan og salamat kayo sa tao nga nagpagamit sa Ginoo. Oo. Thank you kayo so much. Ang ate ikaw diya, magdungan ka. Bahala Ito po ulan. sila. Dahil umuulan. Nanagimi atop. Thank you, thank you. Oo.
Di tandaan ay sabon ipakuan daan ay doon. O yan ka. O, dito ang kadaan ay. Sige, sikaw. Oo. Ito na po. Umabot na sa kanilang bahay. At ito na ang kanilang bahay na ipinatayo ito. At ating hanapin ng kanilang bahay na pinatayo. Okay, salamat kayo. Makatop na gid mi. Oo. Di na gid mi maulanan. Oo. Ito po, ating hanapin ito ng kahit umuulan. Higayon mo, higayon mo. Ito po ang kanilang bahay. Ito po ang tulo. Tulo ay kuya lang. Dahil umulan ito, makikita na ang tulo ng kanilang bahay. Ito po. Yun ang tumutulog kayo? Dahil ito nag-uulan. Makikita ito na maraming tubig. Kanilang bahay. Yun ang nabigyan ng ngero. Dahil ito sa mga mahirap na tao. Anong masasabi mo dahil sa nabigyan kayo ng ngero yung bahay ninyo na tumutulo na? Anong masasabi mo? Salamat gid kaayo kay dili namin maulanan kay nakaabot na gid among yero og salamat gid kaayo sa Ginoo og sayang gigamit nga tao nga mo'y nagpaabot diri sa among yero og pako. Salamat gid kaayo kay salamat usab sa mga sa nagtan-aw sa YouTube og salamat sa iyang gigamit nga tao nga ipaabot niya ang yero diri sa amo. Di na gyud mi maulanan. Di na gyud mi maulanan kay niabot na gyud ang yero. Dahil Salamat gyud kaayo. Yun ang iyong bahay. Kasi tumutulo ng maraming ulan dito sa kanilang saig. Doon po sila nagtutulog. Naulanan sila at ito po makikita namin na umuulan. Sige, salamat. Sige, salamat. Sige.